Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. Nilabas na kanina ang mga pangalan na magiging parte ng All-Star Reserves o bench unit. Sa West ay andyan nga sila Anthony Edwards, Jamal Murray, Chet Holmgren, Kevin Durant, Devin Booker, Deni Avdija at LeBron James. Habang sa East naman ay kinabibilangan ito nila Donovan Mitchell, Jalen Johnson, Karl Anthony Towns, Pascal Siakam, Norman Powell, Scottie Barnes at Jalen Duren. Well, ito nga ang mga notes natin dyan mga kaibigan. First time All-Star sila Jamal Murray, Chet Holmgren, Deni Avdija, Jalen Johnson, Norman Powell at Jalen Duren. Sa unang pagkakataon nga sa mahigit isang dekada na career ni Nikola Jokic sa NBA ay magkakaroon siya ng teammate sa Denver Nuggets na All-Star din sa same year. Ganun na lang nga niya binubuhat ang Nuggets team na ito the last few years. Subalit talagang deserve nga ni Jamal Murray na maging All-Star ngayong season. Ang ginawa niyang pagdala sa team na ito ng Denver Nuggets habang injured ang apat pa na starter ng team ay napakatindi. Matagal na nga siyang All-Star caliber player. Sadyang ngayon lang talaga siya nabigyan ng pwesto dahil sa lalim ng guard rotation na meron ng Western Conference. Ang Denver Nuggets nga ay nanatili sa top 3 ng West kahit na isang buwan na out si Nikola Jokic at ang iba pang starters. At malaking dahilan nga dyan ang Canadian star and first time All-Star Jamal Murray. Habang ito naman ang 22nd All-Star selection ni LeBron James. Consecutive nga yan mga kaibigan. Another all-time record na naman yan mga kaibigan para sa kanya na napakahirap na mahigitan. Dahil bukod nga sa pagiging consistent na All-Star numbers, dapat ang tinatala mo for 22 straight years. Upang mahigitan mo nga ang record na ito ay kailangan mo din nga ng 22 straight years na hindi nagtatamo ng kahit na anong major injury. At sa panahon ngayon at pace na nilalaro ng NBA ay mukhang napakalabo nga na maiwasan ito ng isang superstar. Subalit ang madami nga nagulat dito ay ang hindi pagkakasali ni Kawhi Leonard sa All-Star selection. Oo, 9th or 10th seed lamang Los Angeles Clippers sa Western Conference. Subalit nagtatala si Kawhi Leonard ng career high 27.7 points per game. May kasama din niya na 6.1 rebounds and 2.1 steals per game on 50% shooting sa field, 40% shooting sa 3-point line and 94% naman sa free throws. Isa pa ay Clippers nga ang host team sa All-Star ngayon. Gaganapin nga ang All-Star weekend sa kanilang bagong arena at wala silang kahit isang representative sa All-Star game. Madami nga nagsasabi na simula daw noong buwan ng Disyembre ay si Kawhi Leonard na ang best player sa NBA. Hindi nga ito madalas na mangyari mga kaibigan, kaya naman madami talaga ang nagulat at nagsasabi na mas deserve ni Kawhi ang pwesto kaysa sa mga tulad nila Chet Holmgren at Devin Booker. Ang ibang player na sa palagay din ng iba ay deserving din ng recognition ay si Dillon Brooks ng Phoenix Suns, Paolo Banchero ng Orlando Magic at Michael Porter Jr. ng Brooklyn Nets. Pwedeng gumawa talaga ng kaso dito ay si Paolo Banchero dahil walang duda na mahusay si Pascal Siakam. Subalit hawak nga nila ang one of the worst records sa buong NBA ngayon. Nasa dulo nga sila ng Eastern Conference. Obvious naman na kinuha lang ito bilang pangumpleto sa Team World kahit na mas deserve ni Banchero ang pwesto. Ano ba masasabi nyo tungkol dito?